Praise God. Amen. Hallelujah. Pwede mo ba tayo manalangin, Panginoon? Kami po ay nagpapasalamat sa hapon pong ito. Nagpapasalamat po kami sa bagamat mainit, bagamat talagang naroroon na talagang challenging ang panahon ngayon. Ngunit ang aming simbahan ay pinagkalooban niyo ng kaunting lamig at meron po kaming mga kagamitan dito na magbibigay sa amin ng lamig kahit papaano, Panginoon. We want to take pleasure at pasalamatan ka sa mga bagay na ito. Dahil ito po ay mga bagay na biyaya mo at ayaw po namin i-take for granted ang mga bagay na ipinagkaloob niyo po ito sa aming simbahan. Marami rin pong salamat sa mga awitin na ipinagkaloob niyo sa aming simbahan. Tunay po na ito pong mga awitin pong ito ay nagbibigay katotohanan, nagtuturo, at may paon po kami sa aming pag-uwi. May pagsamba po kaming magagamit sa aming mga personal na aming devotion, sa personal po namin mga pagbabasa ng Biblia, or personal namin pagsamba sa iyo, Panginoon. Napakaganda po ng mga mensahe ng awitin ito na naglalarawan ng kadakilaan mo, kung sino ka at kung sino rin kami sa iyo, Panginoon. Salamat, Jesus, sapagkat anuman ang mensahe na dadalhin mo sa hapon pong ito, this is so much in need sa aming mga buhay at kalakasan po ito at magiging katagumpayan po namin ito sa darating na linggong ito, sapagkat this is the victory that we have in this world and this is our faith. Salamat, Panginoon, sapagkat mas lalo niyo pong palilinawin ang paksang ito sa bawat isa at bibigyan niyo po kami ng mas malinaw na pananaw at katuruan dito po sa pananampalataya. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan na natin muli yan. Come on! Mahina po yan para sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah, Lord. Amen. I encourage each and everyone na kapag may revelation po kayo, natanggap, just say amen, mag-assign ng kamay. Bakit po? Alam po natin, when we raise our hand, sabi lang natin na aking niyang mga pangako ng Panginoon. Amen? Salamat din po dahil, ayun po, susutin ko muna po dahil sobrang init. Kapag nagdoble pa po ko mamaya po, pawis-pawisan na po ko. At ito po ay regalo sa akin ng isa sa Himayuri. Amen? Amen? Kung gusto niyo po magkaganto, magsabi po kayo at pagbayad po kayo. Regalo lang po sa akin na ano. Amen. Praise God! Sino na po handang makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Alam niyo po, sino po na-enjoy yung ating first part ng Sola Fide na biblical study po ng ating faith, ng pananampalataya last Sunday. At alam po natin na ang pananampalatayang ito ay perpekto, ang pananampalatayang ito ay sapat, ang pananampalatayang ito ay nanggaling sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi mo na kailangang manalangin, Lord, bigyan po ako ng malalim at perpektong pananampalataya sapagkat pinagkalooban niya na tayo ng pananampalataya. Amen? Amen. Wala na pong mananalangin, Lord, give me faith. No, that is a wrong prayer. That is a foolish prayer. Kasi po, ang pananampalataya ay ipinagkaloob na sa atin. Amen? Kung meron kang damit, hihingi ka pa ba ng penny po damit? No, right? Kung may pagkain ka, hihingi ka pa ba ng pagkain? No. Ang gagawin na lang, pasasalamatan. Ganun din po ang pananampalataya. Pinagkalooban na tayo ng sapat, kompleto, genuine, at matatag na pananampalataya. Kaya nga po, in-depth. Pag sinabi pong in-depth, mas malalim na pag-aaral ng pananampalataya. Sa dati nating katuruan, hinihingi natin ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hinahangad natin, Lord, bigyan mo pa ako ng pananampalataya. Pero sinasabi ng Panginoon, sapat ang pananampalatayang ipinagkaloob ko sa iyo sapagkat yan ang aking pananampalataya. Amen? Kanino galing ang ating pananampalataya? Kay Jesus. Amen? So, basahin po natin yung team verse po natin sa Tagalog po. Ang bawat taong ipinanganak ng Diyos ay nagtagumpay sa mga paraan ng mundo. Amen? Ang mananakop ng kapangyarihan na nagpaluhod sa mundo ay ang ating, basahin niyo po dyan, ano daw po ang nagpaluhod sa mundo? Ang ating pananampalataya. Ang taong nanalo sa mga paraan ng mundo ay naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Gusto niyo pong magtagumpay
sa mundong ito, na kayo po'y natagumpay na nga. Dahil po yun sa pananampalataya natin kay Jesus. Amen? So yan po ang ating paksa. Pero sabi po dito, in addition, sabi na bukod sa mga ito, gamitin nyo ang pananampalataya bilang kalasag. Sabi nga po natin kalasag. Nasa pamamagitan nito ay mapapatay ninyo ang mga nag-apoy na palason ng masama. Sa ibang translation po yun, yung evil one po dyan ay yung ating kaaway. Amen? So ano po yung ating depensa sa mundong ito? Ang ating pananampalataya. Kaya nga po siya, shield of faith. Amen? Sa English, ayun po siya. Shield of faith. Sa Tagalog, balik muna po tayo. Pastor. Shield of faith, sa Tagalog po, kalasag ng pananampalataya. Yan po ang ating defense mode. Kasi ang kaaway, patuloy tayong titirahin ng pag-iisip, titirahin niya tayo ng mga thoughts, pattern, idea sa ating isipan, at para natin masalag yun, kailangan natin ng pananampalataya. At hindi ka magtatagumpay o mararanasan yung katagumpayan ibinigay na sa iyo ng Panginoon kapag wala tayong pananampalataya. Kaya ang pananampalataya po ay napaka-importante. Sabihin mo nga sa iyong katabi, importante ang pananampalataya. Importante yung pananampalataya. Amen. At diniscuss din po natin o pinahapyawan natin last Sunday na meron tayo, we all have the same kind and measure of faith. Sa Tagalog, uri at sukat. Kung ano ang pananampalatayang pinagkaloob sa atin, yun din po ang pananampalatayang meron kayo. Kaya wala pong palakasan system sa Panginoon. Lahat po tayo pantay-pantay at the foot of the cross. Saan po nagkatalo? Sa application. Amen? Kung paano mo isasagawa. Lahat tayo pantay-pantay. Kaya sa New Life, wala ditong mga believers na, Pastor, ipag-pray mo naman ako. Kasi alam mo na yung pananampalatayang meron sa'yo ay pananampalataya ng Diyos at ni Kristo. Kaya kaya mong sabihin sa sakit, magaling ka na, malakas na ako, pinaburan na ako, pamumuhay ako ng mahaba, yun ang ating pananampalataya. Amen? Kapag may sakit ang asawa, anak natin, ililians mo sila, in the name of Jesus, ikay magaling na sa mga latay ni Yesu Kristo, ikaw ay magaling na. Hindi po papagalingin, hindi po gagaling pa lamang, kundi tayo po ay magaling na. Past tense po yun. Amen? So naririnig nyo po, nang sabi po dito, 2 Peter 1:1, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of God and Savior, Jesus Christ has received a faith as precious as ours. O di ba? Word for word. Yung pananampalataya ni Kristo ay kasing precious daw ng meron tayo. Kaya wala ka nang kailangang idagdag sa pananampalatayang meron ka na. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, good news. Good news. Perfect. Perfect. Ang faith mo. Ang faith mo. Okay? So sabi po dito sa Tagalog, sa Living Bible, how precious it is and how just and good He is to give His same faith to each of, basahin niyo po sa English, same faith to each of us. May mas dakila po? Wala. Kasi nagbasa siya ng Bible. Maaari po yung pagbabasa ng Bible niya, yun po yung application niya dun sa faith. Ikaw di ka nagbabasa. Pero hindi po pwedeng yung faith ng isang tao ay hindi mo faith. Pantay-pantay po ang faith natin at dakila ang faith natin. Okay? So ang tanong po dyan, anong klaseng pananampalataya na meron tayo? Sinagot na po natin yan. Last Sunday, ang pananampalatayang meron tayo ay pananampalataya ni Jesus. Sabi po dyan sa Galatians 2:16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Amen? Sa Tagalog, pananampalataya ni Jesus. Kasi meron din pong pananampalataya kay Jesus. Bakit kailangan natin maintindihan sa konteksto pong ito ang pananampalatayang meron tayo pananampalataya ni Jesus para hindi ka dapuan ng pagdududa na kapag meron kang pinananampalatayaan ay maliit lang ang faith ko. Kailangan ko ng mas malaking faith. No, you have a great faith. Kasi ang pananampalatayang meron tayo ay pananampalataya ni Yesu Kristo. Kaya nga po pag pinagtabi po natin yan, sa Tagalog po yung of, ay ni.
pinapatungkulan kay Jesus. Ito pong in, o yung preposition ng location, kay Jesus, magkaiba po yan. Kaya po nakita nyo po yung translation, no? Sa King James po, na-check, kasi off. Ibig sabihin, ang pananampalatayang meron tayo ay nanggaling kay Jesus. Pinapasimple ko na lamang po para po mas maintindihan natin. Amen? So, kanino po galing ang ating pananampalataya? Anong klaseng pananampalatayang meron tayo? Ito po ay faith, same as Jesus Christ. Kung si Jesus ay nagpagaling, kaya mo rin bang sabihin sa sarili mo magaling ka na? Kasi po, ang nasa sayo ay ang pananampalataya ni Jesus. Hindi pananampalataya mo kay Jesus. Magkaiba ho yun. Pananampalataya ni Jesus ang nasa iyo. Amen? Malinaw po? Amen? Sabi po dito sa Tagalog, gayunman alam namin ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Kaya nakikita niyo po yun. Kaya gumagamit po tayo ng iba't ibang translation para matugma. Dito po mali siya. Kasi kay Jesus dapat po pananampalataya ni Jesu Cristo. Amen? Malinaw po yan ha. So sabi po dyan sa Galatians 2:20, sa Bagong Tipan Filipino Standard Version, namatay na ako kasama ni Kristo sa hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Nakita niyo po yun? Pananampalataya sa anak. Parang ikaw yung dapat manampalataya sa kanya. Mali po. Ang pananampalataya nito sa English po, the faith of the Son of God. Ang may-ari po ng pananampalatayang meron tayo ay ang anak ng Diyos. Amen? Malinaw na malinaw po yan. Kaya po, kailangan po talaga nag-aaral po tayo. Amen? So sabi sa Romans 12:3, for I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly. O yan po, wag daw tayo mag-isip ng mas dakila sa sarili natin. Sabi mo, oy, ako nagpe-pray ako na, no? Ikaw hindi ka. So, mas malaki yung faith ko, no? Ang sabi niya po dito, according God hath dealt to every man the measure of faith. Pinagkalooban tayo ng sukat ng pananampalataya. At yung sukat na yun ay sapat na para sa pamumuhay natin dito. Amen? So, wag natin sabihin, wala tayong inferior complex dito na, ay, mas magaling si sister, si brother. No. Pare-parehas po tayo at the foot of the cross. We have a quality faith. Amen? Grabe yung faith na meron tayo. Ngayon, ang sabi po dito, potentially, we are all winners. Lahat tayo magtatagumpay. Nagtagumpay na in life. But in reality, as to whether the potential is realized depends on the application. O sabi daw, lahat tayo nagtagumpay na. Pero in reality po ba, mukha ka bang nagtatagumpay? Minsan hindi, di ba? Minsan lubok ka. Right? Pero sabi niya, nagtagumpay na daw tayo. Right? Pero minsan, wala kang pera. Tama? May mga pagkakataon. Sabi, nagtagumpay na tayo. Pero minsan may sakit ka. Right? Pero paano natin mapapatotohanan na yung pananagumpay dahil sa pananampalataya ni Jesus na nasa atin ay totoo? Magkakaalaman po tayo sa application. Amen? Alam niyo po, nung tayo nag-aaral, lahat po tayo tinuturuan ng pantay-pantay. Pero iba-iba yung way ng pagtanggap natin dun sa ating natutunan. Tama? Ang sabi, ganito sumulat ng A, pero ikaw ang A mo ganon. So, magkakaiba-iba po tayo sa application. Amen? Merong takbong, matuling, lahat po ba matatag? Lahat po ba malakas? Yes. Pero pag tumakbo yun, magkakaiba yun kung paano sila tatakbo. Ganun din po sa atin. Pananampalataya natin, okay na, kasi ito yung nanggaling kay Jesus. Pero kung paano mo i-apply yung pananampalataya, dun tayo magkakaiba-iba. Right? So, paano natin gagawin yung application? Sabi po dito, first things first. In the operation and application of faith, you need to deal with the problem of unbelief. Sa pananampalataya daw, para mag-operate yung ating pananampalataya, dapat malaman natin na ang kalaban natin ay hindi paniniwala. Yan po ang Tagalog ng unbelief. Nananampalataya ka, naniniwala ka, pero ang kalaban ng paniniwala ay hindi paniniwala. Ang tanong sa hapon pong ito, pwede ba tayong may pananampalataya at pagdududa ng sabay?
Sagutin nun natin yan. Nandiyan pa po ba kayo? Pwede ba na manampalataya tayo, pero at the same time, nagdududa ka? Sino po ang sasagot na pwedeng sabay? Taas mo ang kamay. Hindi po, ano po kayo, manindigan po kayo. Kulang tayo sa paninindigan eh. Amen. Okay, parang nagaya lang yung iba. Ngingiwi nga ako para hindi kayo magkakaroon ng clue. O, sige. Tingnan na po nagsabi, hindi pwedeng sabay. Binabali. Sino ba nagsabi, hindi pwedeng sabay? Dito natin na malalaman kung matindi na ang natututunan nyo. Pag hindi po, babalik tayo dun sa lesson 1. Ulit nga tayo. Sino nagsasabi, pwede ang sabay? Sino nagsabi, hindi pwedeng sabay? Okay. Alam niyo po, bakit ko kasi po nakakalimutan nyo na tayo po bilang isang mananampalataya ay tatlong bahagi. Right? Ano po yung bahagi natin? Tayo po ay merong spirito na may kaluluwa na nakatira sa katawan. Spirit, soul, and body. Pwede ho ba na sa isang bahay may tatlong silid? Pwede po ba yung isang silid nakabukas ang ilaw? Yung isang silid nakapatay? Pwede ho ba sabay? Yes. So sa ating po, ang faith natin nasa born again spirit. Pero yung ating unbelief, yung hindi nating paniniwala, nasa unregenerated soul. Ano po yung ating soul? Yung ating pag-iisip, emosyon, pang-unawa, at pag-desisyon. Naiintindihan niyo po? Sa born again natin, may faith. Merong soul. Yung pag-iisip, parang hindi naman tama. At papasok ang soul kasi ang kasama ng soul ay yung ating katawan. Yung 5 natural senses natin, yung sight. Ang sabi mo, magaling na ako, parang bakit namumula-mula pa? Tama? Ba't amoy nana? Amen? Bakit lasang, wala akong panlasa? Wag po kayong mawala ng panlasa, ha? Okay. At bakit naririnig ko pa rin na parang may mga ingit-ingit pa rin sa katawan ko? Bakit pag ginawakan ko parang may bukol? Tama? Papasok sa isipan, magdududa ka, ay hindi pa ako magaling. Right? Pero sabi ng salita ng Diyos, kayo magaling na. Nakapakinig ka sa church, magaling na ako. Paglabas mo, sabi niya, parang mukha kang may sakit. Ayun nga, parang may mukha akong sakit. Ay sister, parang mamamatay kayo, parang mamamatay na ako. Pero sinabi ng Bible, magaling ka na. Magaling ka na naman. Mamaya may narinig ka na naman sa katawan mo, parang may sakit na naman ako. Kung mamamatay ka na, magpasukat ka na. Amen? Tama, mali. Right? So, ang confession mo, babaliin natin itong nakikita ng ating mga natural senses para sabihin yung katotohanan ng meron ng ating born again spirit. Hello? Na yung paniniwala mo, mahirap po yun. Alam niyo po, narinig ko kung anong sitwasyon ng palengke. Marami nagsasarang mga stall. Hirap talaga. Matumal. Yun ang sinasabi ng katawan. Right? Yun ang sinasabi ng soul. Pero ano ba ang sinasabi sa atin ng Bible? Na si Jesus ay naghirap para tayo'y guminhawa. Hello? Kaya ang lagi nating deklara, sa hapong ito, hindi ako uwing talunan sapagkat ako'y mananagumpay. Yun po ba ay nasa born again spirit natin? Yes. Ano pong binabago natin? Ang ating pag-iisip. Kung ano ang sinasabi pong ito, para naman pong baliw. Ito na nga po yung realidad. Alam niyo po, sa usapin ng pananampalataya, hindi po to see is to believe. You need to believe to see something. Amen? Kailangan mong maniwala para makakita. Hindi ka makakakita tsaka ka lang maniniwala. No. Hindi po ganun ang Panginoon. Gusto mong makakita ng himala at milagro sa buhay natin, tayo po ay manampalataya. Amen? Kailangan po pigilan natin ang ating unregenerated soul na sabihin sa ating born again spirit, talunan ako, kawawa ka naman, hindi na ako lalabas sa bahay, wala akong kikita. Talagang mangyayari sa iyo yan.
Pero kung lagi natin sinasabi, ako'y malakas, palusog, pinagpala, at hahabulin ng pagpapala, at mabubuhay ng mahaba, mapangyayari ho ba yun? Yes, sapagkat may kapangyarihan ang ating mga bibig. Amen? Marami na po natin yan. Kaya ang sabi po dito, unbelief is not the absence of faith, but the counterforce against faith. Amen? Kinakalaban niya yung pananampalatayang meron kayo kasi yun yung nakikita ng ating natural, na ating senses, physical senses. Amen? Kaya po sabi po dito sa verse ng Mark 11:23, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at maitapon sa dagat, mangyayari ang sinabi niya kung siya'y naniniwala at walang pag-aalinlangan sa... Alam niyo po ba yung puso na to, soul po yan? Sa isipan, walang pag-aalinlangan sa isipan. Kasi po ang puso tsaka yung soul po, minsan interchangeably siya. Kaya sinasabi, akala natin puso dyan, espiritu, no. Kasi sa espiritu natin nakadeposit ng ating pananampalataya. Nanggaling kanino po nanggaling ating pananampalataya? Kay Jesus. Perfecto po ba yon? Maganda po ba yung pananampalataya yon? Dakila po ba yon? Yes, wala nang problema ang ating faith. Wala nang issue ang faith. Pag wala nang issue, wag gumawa ng issue. Amen? Yung iba, gawa-gawa ng issue, wala nang issue ganon. Amen? Ang ating issue, yung ating soul, yung ating pag-iisip. Amen? Ang sabi niya, does not doubt in their heart, but, ano po ba tawag sa inyo? Believers. Ano ang ginagawa ng mga believers? Believes. Amen? Maniwala. Kaya alam niyo po, sa aralin pong ito, matututo po tayong maniwala sa sinabi ng Panginoon. At tatanggalin natin, huhugutin natin kung ano yung nakikita ng ating mga mata. Amen? Kaya sabi ng ating mga mata, parang bulakbol yung anak ko. Ang sinasabi ng spirito mo, siya ay mahusay na sa Panginoon sapagkat siya'y pinago na ng Panginoon. Amen? Lagi mo kinoconfess yun. Lagi mo hinahawakan ng ulo pag natutulog. Ika'y mabait, malusog, masunuri na bata. Lagi natin, huwag natin sabihin na wala kang mararating. Ikaw ay talagang andiyan ka na lang. Wag. I-confess po natin kung ano yung kung meron tayo. Sabi po dito, James 1:6. Matthew 21:21. Sabi, Jesus replied, truly I tell you, if you have faith and do not, lagi pinagtatabi po yung doubt and faith, right? Ibig sabihin, pwede sila magkasama, pero dapat nating hatakin yung operation ng doubt. At saan makikita ang doubt? Sa ating physical senses. Napapasok sa ating pag-iisip at emosyon. At pagdidesisyon, kailangan yan po yung kontrolin natin. Not only can you do what done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself in the sea, and it will be done. Alam niyo po, lagi niya sinasabi mountain. Kanina mountain na rin, di ba? Alam niyo po ang ibig sabihin ng mountain? Imposible. Sige nga po, punta kayo dun sa Albay at sabihin niyo dun sa Mount Mayon, lumipat ka. Di ba? Kung may pananampalataya ka, posible yon. Kasi imposibleng lumipat yon, right? Yun po ay landscape. Kahit sabihin niyo po dito, lumipat ka. Hindi yan nilipat kung wala kang pananampalataya. Ang ibig sabihin po doon, lahat ng imposible para sa iyo, kaya maging posible dahil sa iyong pananampalataya na hindi nag-aalinlangan. Kasi po anong sabi ni James sa mga nag-aalinlangan? Sabi po ni James sa 1:7 and 8 ng 1 James. Sabi, the person should not expect, but when you ask, you must believe and not doubt. Sino po dito mga nag-pray? Nakikita hindi na nag-pray. Sino po dito nag-pray? Sino dito sa prayer niya mahilig humiling? Mahilig humiling. Ang sabi niya po dito, kung kayo ay hihingi, kailangan maniwala at hindi mag-alinlangan or magduda. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Alam niyo po ba, sa taon ng kukumpletuhan, kung gusto niyo po talagang maranasan that this year is the year to complete, kailangan po manindigan na po kayo. Amen? Huwag nang paiba-iba ang isip. Hello? Sabi mo nga sa isipan mo. Sabihin mo nga sa katabi, huwag nang paiba-iba ang isip.
Huwag nang sabihin, magsisimba, hindi, magsisimba, hindi. Right? Idiretso na natin Sabado pa lang, magsisimba ko bukas. Amen? Ang papalad po natin, marami po sa atin, hindi mo na kailangang piliin na wala kang pasok bukas, ikaw na lang talaga. Marami pong mga nagtatrabaho, sana wala akong pasok ng Sunday. Totally. Amen? So, blessing ko yun. Amen? Next, sabi nila, that person, sino yung tinutukay na that person? Yung mga nagdududa, should not expect to receive anything from the Lord. Hello? Kaya baka hindi tayo natatanggap. Ang pagpapala, pinagpala na po ba tayo? Kaya hindi po nagmamanifest yung pagpapala kasi nagduda ka. Alam niyo po, kapag humiling tayo sa Panginoon na kaya mong gawin, hindi po yung pananampalataya kasi kaya mo yun. Pero kung hindi mo kayang gawin yung isang pananampalataya at hindi ka nagduda, mapangyayari po yun. Amen? Alam niyo po, yung mag-asawa pong isa sa mga pastors na talaga nilulook up ko, si Pastor Jocelyn Maylin Evangelista. Nagpe-pray sila ng partikula ng kanilang anak for next month. Alam niyo po, dahil naniwala sila sa pangako ng Panginoon, God supply the whole year ng partikula ng kanilang anak. The whole year. Ang pananampalataya nila para lang sa susunod na buwan. Pero ang ibinigay sa kanila ng Panginoon, buong taon ng tuition fee ng kanilang anak. Ang sabi ko, kung napangyari sa kanilang mga bagay na gano'n, bakit hindi pwedeng sa aking mangyari yun? Eh ang inaaral natin, same kind of faith. Right? Same kind of faith. Same measure of faith. Uri at kind. O yung sukat ng ating pananaw, ibinigay sa ating lahat. Kaya alam niyo po, ang napakaganda pong gawin natin, makinig tayo ng mga testimony ng ibang tao, sapagkat doon, mas lalo nating naiintindihan yung pananampalatayang meron tayo ay sapat at higit na sa pangangailangan natin. Hello? Amen? And kapag nagdududa tayo, should not expect na makaka-receive ka. Such person is a double-minded and unstable in all they do. Kayo po ba? Gusto niyo po bang makasama yung mga taong paiba-iba ang isip? Parang relate tayo dun sa ayaw. Amen? Kasi magulo yun. Di ba? Pag magde-date nga lang, sasabihin mo, saan mo gusto? Ikaw na bahala. Jollibee na, ayun ba yan? Jollibee na naman. Di sana ikaw na nag-decide, right? Hello? Yung mga paiba-iba ang isip ay wala, sabi ni Lord, should not expect to receive anything from the Lord. Kaya mga misis, mga babae, kung wala kayong natatanggap, huwag paiba-iba ang isip. Baka nag-iintay lang ang mga asawa nyo na maging tuwid ang ating pag-isip, meron palang ibibigay. Amen? So, huwag paiba-iba ng isip, tayo ay maging unstable. Huwag tayo maging stable tayo. Sabi po dito sa Matthew 13:58, now He, Christ, did not do many mighty works, miracle, because of their unbelief. Alam niyo po ba, bibigyan ko po kayo ng magandang example. Balikan natin yung babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Ilang years daw po? Eh kayo nga lang kung weeks lang yun, parang tuyot. Eh siya, 12 years. Meron siyang umaagas yun po, sa kanyang katawan for 12 years. Marami po bang tao na gustong makita si Jesus? Yes, di ba marami? Lahat po ba sila nakapagtinig na gagaling ka kung ikaw ay ipagpapanalangin ni Jesus? Tama? Nakapagpapanalangin na si Jesus ay nagpapagaling. Lahat sila doon. Pero bakit itong babaeng ito? Nung narinig niya na nagpapagaling si Jesus, ay umakto siya, nagsabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan. Yung laylayan doon, hindi lamang po yung dulo ng damit. Yun po yung tassel, para yung borda. Yun po yung hinawakan niya. Pag nahawakan ko yun, ako'y galing. Isang galing yun. Sa lahat, kung tayo po yung nandun, lahat tayo, gagaling ako kay Jesus. Pero hindi tayo lahat bumaling. May isang bumaling sapagkat nanampalataya siya at hindi siya nagduda na siya ay gagaling. Hello? Amen? So, may simple po ba yung pananampalataya? Yes. Ang simple niya, we have perfect faith. We have a great kind of faith. Nagkakatalo sa application. Dahil nauna ang unbelief, ang pagdududa.
Amen? Alam niyo po, kailangan magkaroon tayo ng pananampalatayang gaya ng mga bata. Alam niyo ang bata, sobra talaga ang bata. Pag sinabi mo, o mamaya pag uwi may regalo, hahanapin niya yung regalong sinabi mo. Kasi ang alam niya, kaya mong bilhin yun. Kahit pa magkano yun, alam niya lagi, kaya mong bilhin yun. Alam niyo po ba, kasi ang ating Daddy God ay kayang i-provide yung pangangailangan natin. Subukan natin siya. Amen? Gusto ko pong makapakinig ng madaming testimony dito. Last year, ang ating vision, the year to testify. Ngayon, the year to complete. Hayaan niyo po yung mga testimony niyo last year na hindi pa nakukumpleto, maging kumpleto ngayong taon. Hello? At dahil po yun sa ating pananampalataya. Amen? Hallelujah! Amen. At hindi na natin lagi sinasabi, tubal nga. Matubal nga talaga. Pero anong ginawa mo sa pananampalataya mo? Amen? Hindi naman lahat, hindi lang naman din kayo nahihirapan. Yung mga empleyado, hirap din yan. Hello? Ang taas kaya ng mga bilihin ngayon. Yung dating 500, parang 100 na lang ngayon. Kasi pamasahin mo palang ginto na. Hindi ka pa kumakain, no? Right? So, makikita natin, lahat po tayo, every one of us, nagkakaroon tayo ng kanya-kanya nating mga paghihirap. Ang sabi po dito, so Jesus said to them, because of your unbelief, for surely I say to you, if you have faith as a mustard seed, alam niyo po ba yung buto ng mustasa? Napakaliit po niyan. You will say to this mountain, move from here to there, and it will be moved, and nothing will be impossible for you. Amen sa Kristiyano. Hindi, Lord, bigyan mo pa ako ng mas malaking pananampalataya. Meron ka na ng pananampalataya kasi nga, sabi dito, yung kasing liit lang daw ng mustasa, yung buto ng mustasa, ang maging pananampalataya mo. Kaya mo na magpalipat ng bundok. Ang sabi, hindi Lord, mas malaki pa. Mas malaki pa ang kailangan ko. Bakit? Paano ba palilipatin mo? Yung binan ko ho. Kaya po kailangan ko ng mas malaking pananampalataya. Amen? So, nakikita niyo po doon, as small as mustard seed, kaya natin magpalipat. Amen? Magpalipat ng mga imposible. Amen? Ang sabi po dito, unbelief, basahin nga po natin, unbelief is not the absence of faith, but a counter force against faith. Ngayon, paano natin o ano ang nagkukos ng unbelief? Bakit pa tayo hindi naniniwala? Bakit pa tayo nagiging hindi natin na pagtatagumpayan yung meron na tayo? Kahit nagtagumpay na tayo, ang sabi ni Jesus. Kasi ang unang problema po ay meron tayong lack of basahin nga po natin, lack of sa Tagalog, kulang sa kaalaman. Ang tanong ko, dito po ba sa New Life, kayo po ay deprived sa kaalaman? No. Pansinin niyo po, hindi po natin tinataas ang church, hindi po natin inano, pero ang pagtuturo po natin dito ay siniseryoso po namin para maihain ng masarap yung salita ng Panginoon. Kahit po tumubo na ang ilong nyo dahil may mga Greek at Hebrew dyan, kailangan po natin ipakita kasi po yun yung original text. Kaya po, kapag tayo ay kulang sa kaalaman, dumadating ang hindi paniniwala. So anong solusyon kapag kulang ang kaalaman? Mag-aral at magbasa ng Biblia araw-araw. Hello? Kaya sumabay ho tayo ng kape at biyaya. Hello? 5 a.m. Monday to Friday na po yan. Amen? Si Pastor ang muna. Amen. What is causing unbelief? Kulang sa kaalaman. Ang sabi po dyan ng Hosea 4:6. My people are destroyed for lack of nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan sapagkat inakwil ninyo ang karunungan. Kung alam nyo po ba na ngayon sa wallet nyo may 5,000 kayo, mag-grocery po ba kayo? Kung wala kayong yes. Kung wala naman, ilalagay nyo yung sa mas importanteng bagay. Pero hindi kayo maghahanap pa ng 5,000, right? Kasi alam mo. Kaya iba po ang Kristiyanong maalam. May kapangyarihan. At kayang sabihin kay Satanas, hindi. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ito ang kanyang pangako. Amen? So, kung kulang sa kaalaman, anong gagawin? Magbasa. Mag-aral. Alam niyo po, kalaban ng mga Kristiyano din, bukod sa lack of knowledge,
Katamaran. Amen? Sabi mo ngayon sa iyong katabi, huwag kang tamad. Basa-basa din. Aral-aral din. Kinig-kinig din. Huwag tulog-tulog din. Amen? Alam niyo po ba, sa panahon ngayon, napakapalad na po ng membro. Kasi po yung pastor, nag-aaral ng 1 week, inilalatag na lang. Ang problema, lahat po ba kayo nakikinig? Pero hindi po sa inyo lahat nakikinig talaga. May mukhang nakikinig, parang nakikinig, pero hindi talaga nakikinig. Ang may pandinig ay makinig. Yun po ang sabi ni Jesus, right? So sa pakikinig po natin yung proseso natin. O di ba napag-aralan na po natin yung how to study the Bible? Di ba? Listen to the Word, meditate the Word, para pumasok sa ating mga isipan. Alam nyo, pag-uwi nyo, kapag ganun po ang ating pumapasok po sa atin. Tingnan nyo po yung Hebrew word ng destroyed. Ang Hebrew word po ng destroyed ay dama. Kasi po sa Old Testament, ang original language ay Hebrew. Kaya po Hebrew yung kinuha natin. Ang ibig sabihin po ng destroyed dun sa verse ng Hosea ay cut down, cut off, perish, brought to silence, and belittled. Kaya kapag kulang tayo ng kaalaman, ang ginagawa sa atin ng kaaway, yung pananampalatayang meron tayo sa born again spirit natin, pinapaliit ng kaaway para hindi mag-activate. Hello? Dito po ba ay may kuryente? Dito sa building na to. May kuryente po ba dyan? Pero kapag tinanggal ko po itong electric fan na to dito sa plug, aandar po ba yung electric fan? Hindi. Baka hindi nag-activate yung faith na meron ka kasi hindi ka nakasaksak. Gusto mong gumana yung pananampalatayang meron ka na talaga namang gumagana, isaksak mo yung sa salita ng Panginoon. Sapagkat kapag ikay nakasaksak, dumadalo yung kuryente sa'yo at nag-activate yung faith. Mas lumalakas yung pananampalataya mo kaysa sa mga nakikita at nadidinig mo. Alam niyo po ba, pag may pinagdadaanan kayo, ingat po sa pagsasabi-sabi sa kapwa. Or kung may pinagpipray tayo, huwag po tayong minsan kasi nauna yung yabang. Right? Huwag natin sinasabi. Kasi minsan may mga nakikinig na ayaw yung tagumpay na meron ka. Right? So, i-secret mo muna. Kasi meron dyan, yan nga po, masakit yung ramdam. Yan, mamamatay ka na. O, hindi nakakarinig ka na mamamatay ka na. O, ikaw na may pagdududa, parang mamamatay na ako. Kung ako makakausap nyo, ay nandun pang IC, magpasukat ka na, mamamatay ka naman pala. Right? So, wag nating binibiro-biro yung mga ganong salita. Dahil ang confession natin dito, tayo'y malakas. Amen? Magaling. Pinagpala. Pinaburan at mabubuhay ng mahaba. Para saan pa yung sinasabi natin yun kung ang bukang bibig natin, mahirap ako, kawawa ako, matumal. Hello? Amen? Hold your mouth. Ang sabi nga, hindi natin obligasyong sabihin yung sitwasyong meron tayo. Ang kailangan natin itiklara kung anong sinasabi ng Bible. Amen? Sabihin natin yung salita ng Panginoon. Ideklara po natin ang salita ng Panginoon. Amen? Ang sabi po dito, dalawa muna kasi yung iba po next Sunday na. Sabi niya, wrong knowledge. Ito, kulang sa knowledge. Ito naman, mali ang kaalaman. Kaya po importante yung ating pinapakinggan. Amen? Pag full grace na, full grace na. Amen? Pero alam niyo po, ito po ang hamon ko sa inyo. Kapag mas lalo tayo nagbabasa ng Biblia or nag-aaral ng Biblia, kahit sino bang pakinggan nyo, nasa sala ng ating tenga. Kapag hindi tama, itapon. Kapag maganda, kunin. Right? Kaya nga po, importante ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pastor, hirap ako. Magpatulong tayo. Pastor, ngayon po sa internet age natin, wala na po hindi pwedeng gawin. At kapag may internet tayo, nasa atin ang pinakamalaking library. Yun nga pong iba, paano maghugas? Ni-YouTube pa. Paano magwalis? Ni-YouTube pa. O hindi, kung di mo alam magwalis, merong YouTube. Amen? Kaya lahat gagraduate sa YouTube University. Right? Kung hindi mo alam maglaba, i-YouTube mo. Sus, Ginoo.
Pero tayo kasi, mas mahilig tayo kapag may bukol ka, i-search bukol. Eh, lalabas doon. Eh, pag nag-search po kayo, grabe kayo mga bukol na lalabas doon. Yung iba, nanaknak sa nana. Ayun ba na yun? Ayun na nga, magkamamatay. Ayun na nga, mamamatay na. Dapat 5 years pa ibubuhay. Ayun, 5 weeks na lang. Naiintindihan niyo ho? Kung gusto natin mag-operate ang ating pananampalataya, kailangan nating alamin, ano ba yung dito sa bagay nitong kulang? Kulang ba ako sa kalaman? Kayo. O kaya wrong knowledge. Hindi ho. Amen. Party po tayo ng EMI. So, we get the best of the best pagdating po sa pag-aaral natin. Amen? So, here sa ating church, ano po ang problema natin? Yung ating doubt. Yung ating unbelief. Lahat po ba tayo may sapat at dakilang pananampalataya? Yes. May problema pa po ba tayo sa pananampalataya? Wala. So ano po problema? Hindi paniniwala. Kaya po pag sinabi natin magkakaroon tayo ng magandang church na malamig, huwag niyo sabihin parang hindi naman totoo. Christ, I have Pastor, parang hindi ka na dyan next Sunday. Amen. Big idea natin. In Christ, I have perfect kind and measure of faith. Amen. Meron tayong sapat na uri ng ating pananampalataya at quality ang ating pananampalataya. So sabay-sabay po tayo, sabihin natin, in Christ, I have perfect kind and measure of faith. Amen.